Ang One TV Usamis mudanit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Praise the name of the Lord. Dalaygon ang pangalan sa atong Ginoo. Maayong adlaw kanito kanatong tanan mga higala ko sa Dios, mga suki kong tigsubaybay nining atong programa sa telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan. Diyan sa kining inyong boss nga lagad Dr. Ricardo Cortuna magabahin sa kaninyo magapahat na sa kaninyo sa mga pulong sa Dios. Hallelujah, dalaygon ang alas Ginoo. Kumusta mo? I hope namo sa mga maayong panglawas o gang taliwala nining atong giatubang karon nga problema nining COVID-19 ang tagad nga pinagi sa ato ang pag-ayuda o pagtabang usab sa ato ang kagamhanan sa atong mga lokal na mga opisyales may aron nga dili gyud nga maka-penetrate pag-ayo ang gitawag nato espiritu sa COVID-19 tungod ni sa ato usab nga pagkooperar nining ato ang gitawag na to quarantine o niabot na juta sa gitawag na to nga medyo dunay kausaban ang dagan sa atong mga kinabuhi. Stay at home na ta, stay safe, hallelujah. O niya padayon na nato ang pag-cooperate sa atong kagamhanan sa nasyonal o sa ato ang lokal. Salamat sa Dios, dalaygon ang pangalan sa atong Ginoo. Hallelujah. Kumusta kamong mga magwawali sa pulos Ginoo, mga kapastoran sa nakinalaing mga simbahan, sa nakinalaing mga dapit utob sa maabot dining atong pagsibya dining atong programa sa telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Now, atong pagkahisgutan karon mga kaigsunan ko sa Dios kining gitawag nato nga coronavirus and the Bible. Adunay pipila ka mga pangutana nga gipangutana kanako sa akong mga higala o ako kining compile o niya ako iiri sa telebisyon kining nga mga pangutana tungod kay kining nga mga pangutana na kinahanglan po ni og mga tubag. Hallelujah. Ang lima ka mga pangutana, ang una niini mao is the coronavirus God's judgment for sin on the earth. Kani ba kanong virus na gitawag na to corona or COVID-19 sa makini kahukom sa Dios sa kalibutan, sa kasalanan nga gihimo sa tanang mga katawhan. Ikaduha, if God is good, is all good and all powerful, why doesn't He stop the suffering? Mao kini ang ikaduha pangutana nga nagaingon nga kung ang Dios maayo o kung gamhanan man siya ngano mang di man niya paundangon kining gitawag natong mga pakantos sa makaron na ato karon nga gisagubang. Ikatulong pangutana, higala ko sa Dios, why do Christians sometimes get sick and die? Ngano man nga ang mga tao, mga Kristiyano, mamatay o niya mga sakit sa may tubag ni ana sa Biblia. O katapusan, second to the last is, does the coronavirus mean that God or that Jesus is coming back soon? Kani ba kunong maong balatian kining gitawag nato coronavirus, nagpasabot ba kini nga si Jesus hapit na gayod mobalik? O kang ikalima, higala ko sa Dios sa ngalan sa Ginoo, how does God want me to respond to the coronavirus? O sa may gusto sa Dios nga akong buhaton
in response to the coronavirus. But before na to dito bagon, kining lima ka mga butang, mga kaigsunan ko sa Dios, to give us enlightenment, aron nga mahibaluta sa dagan sa atong nagpanghitabo sa atong palibot. Hallelujah. Maka po ta, higala ko sa Dios, nagpasalamat kami kanimo Ginoo ba ng among pagpubol sa among kagalingon. Tungod kay ikaw ang Dios ka among gialagaran. Dios ka tinubdan sa tanan, pinagi sa mga pulong nga tuburan sa tanang kaalam o kahibalo. Sa dagan sa nagpanghitabo sa dagan sa among palibot, Ginoo. Kung nakinanglan kami sa imuhang patinawan, sa yano tingali kaayo nga pagpasabot ka na mo, O Diyos, may tungod sa imong mga pulong. So, hindi nga kabuntagon, O Diyos, sa maning imong pagpasaylo sa among kasalanan. Pasayloa kami, kabangi kami, O God, masabta kami, Ginoo, nining among nagpanghitabo sa among surrounding. Sa ngalan ni Jesus, among Ginoo, among luluwas. Amen. Praise the name of the Lord. Now, let's go back to the first one. Is the coronavirus God's judgment for sin on the earth? Hallelujah. Judgment for sin on the earth. Usaba kini ka hukom o silot sa Dios sa kasalanan nga gihimo sa mga tao dinhi sa kalibutan. Kining gitawag nato COVID-19 or coronavirus. Now, this is an important questions that deserve a careful answer, mga kaigsonan. And it's really depend on what you mean by the question. Kani siya nga pangutana, nagdepende po ni kung unsay buot di mong ipasabot sa imong pagpangutana. Meaning, is the coronavirus God's judgment for sin on the earth? Nagdepende ni sa imong unsay buot ni mong ipasabot sa imong pagpangutana. For example, if you mean by the question, ingon, is the coronavirus part of God's general judgment for sin on the earth? Kanibang coronavirus, kabahin ba ni, parte ba ni sa gitawag na to God's general judgment for sin on the earth? Then the answer is yes. Why? Nga naman, higala. Because the Bible tells us that this world is under a curse for sin. Ang Biblia nag-ingon ni Ana, dili ako, na kini nga kalibutan under the curse for sin. Tungod sa sala. Nahimong tinunglo ang kalibutan because of sin. And the whole creations wait for that course to be lifted. We read in Romans chapter 8 verse 20 up to 21. It says here in the Bible, for the creations was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, and hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into glorious freedom, children of God. Hallelujah. Liberated from it bondage to decay and brought it into glorious freedom of the children of God. Romans chapter 8 verse 20 up to 21. Nga naman, mga kaigsunan, kung imong tan-awon pag-ayo, this is the reason why we have hurricane, earthquake,
sickness, tsunamis. Dili mahutdan ang kalibutan o problema o kalamidad. Hapit sa usa ka tuig, daghan kayo ang kalamidad nga atong madunggan. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ngano man? Because the world is under the curse and judgment of sin. Mao ni hinungdan nga ang kalibutan tungod kay ilalo man siya sa tunglo because of sin, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. O mahitabo lamang nga dunay gitawag nato restoration sa kalibutan nga atong gipuy-an when Christ return. Hallelujah. Katong pagama niya sa tanaman sa Eden, nagibutang niya si Adan o si Eva, so pa makasala, nindot ang ilang mga kinabuhi. Alamat sa Ginoo. So, if you mean by the question, is the coronavirus part of God's general judgment for sin on the earth, then my answer, according what the Bible says, is definitely yes. Hallelujah. O karon, o kung ang buot nimong ipasabot sa imong pangutana is the coronavirus is specific judgment for specific sin, then the answer is yes. Pero wala ko mahibalo sa kinatibuk-an gayon. Because we don't know, wala man kumasayot, we don't know the mind of God. Wala ko mahibalo sa kuna-kuna sa Dios. And God has not sent a prophet to reveal His mind on this specific issue. Hallelujah. Wala man po siya magpadala o usa ka propeta nga aron iyang ihatag ang specific nga kahimtang nato karon. So, we don't know. It could be a specific judgment for a specific sin. Or it could just be part of God's general judgment for sin on the earth. Tingali, nahimong kabahig. Kining gitawag nato general judgment for sin on the earth. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Now, another thing we need to keep in mind is that all the temporary judgment we experience here on earth point forward to the final judgment. Hallelujah. If you read in the book of Revelations, nga at tanang tao na atubang sa hukmanan sa Dios inila o dili inila, dagko og gagmay niatubang sa hukmanan sa Dios og sumala sa ilang binuhatan dinhi sa kalibutan, nakadawat sila og gante. Pero kining nagpanghitabo karon sa atong palibot, kining mga katalagman, mga balatian, unsa ni mo ni gitawag nato og temporary judgment nga atong ma-experience, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. They are a reminder that this world in its present form is passing away. They are a warning of judgment to come. Usa kini pagpasidaan sa Dios kung magpabilin ta sa atong mga salawayong binuhatan, moabot gayon ang gitawag nato nga giingon sa Biblia nga final judgment. Hallelujah. Especially when we experience a worldwide phenomenon like coronavirus. Praise God. Hallelujah. This is meant
as a reminder and a warning that the whole world will stand before God for judgment one day. Moabot ang panahon nga ang tanang tao sa tibuok kalibutan, moabot ang panahon nga pagahukman sa Dios. So, is the coronavirus God's judgment for sin on the earth? The answer is yes. In the general sense that the whole world is under a curse for sin. Ang tibuok kalibutan na ilalong sa tunglo tungod sa sala. And we don't know if it is a specific judgment for a specific sin. Wala ko may balon niya. But it means as a reminder and a warning that there is a final judgment for sin to come. Laygon ang pangalan sa Dios, mga kaigsuunan. Ikaduha nga pangutana nga girili kanako. If God is all good and all powerful, why doesn't He stop the suffering? O kung ang Dios maayo pa nga Dios, o kung ang Dios gamahanan pa, nganong di man niya undangon ang mga pag-antos sa mga katawhan? Hallelujah! Very good answer. Talay ko ng ngalan sa Ginoo. Very good question. There has been so much suffering that has come as a result of the coronavirus. Daghan kaayong nag-antos. Dili lamang ang Osami City ang naepektuhan, kundi ang tibuok kalibutan ni suffer ni ining ato ang giatubang nga balatian nga gitawag nato coronavirus or COVID-19. There is the physical suffering of those who have contracted the disease. Sabi na, katong na nga natakdan ini ng mga latian, nag-antos ni ini. There is emotional suffering of those who have lost loved ones. Sakit, paminahon, nga doon natin mga kaigsuunan, mga mahal na tos kinabuhi, nga nangamatay tungod ni ining gitawag na to coronavirus. Hallelujah. There is the social suffering of loneliness and the pain of isolation. Hallelujah. Tungod kay i-isolate mo lagi ka, i-quarantine mo lagi ka, imong hunahon pa kayo, for example, i-quarantine ka 14 days or 15 days, sa imo pation. Madili di mo makita sa pipila ka mga adlaw ang imong mga mahal sa kinabuhi. Ug doon na mamatay, imong igsuon, mahanaw lamang kanimo hangtod sa hangtod, kay di man nimo mas makita, di nimo masun-ong ang iya kahimtang sa ang iyahang pagkamatay. Salamat sa Dios. So, there is the economic suffering also of those who have lost income and job. Atong hinumduman, sa dihang nga gibuto ang coronavirus din sa Pilipinas, dideclare ang national, ang atong presidente, nga mag-quarantine ang tanang mga taong lumulupyo sa Pilipinas. O walay manggawa sa panimalay, o ang ubang mga establishmento, mga business sector, nanirado. Hallelujah! Tungod kay mahadlok malagi po sa mga balatian. So, doon ay daghan ng wanan o trabaho. Doon ay mga tao nga nag-antos tungod ni ini. Salamat sa Ginoo. Hallelujah! Mga tindahan, mga factory, mga tao nga nagtrabaho ni ini, ang trabaho nga ilang gisaligan nga mga nahimot nilang bread and butter, nahanaw kanila because of COVID-19. Salamat sa Dios. There is a lot of suffering that has come along with the coronavirus. So, the question is God is all good and all powerful? Why doesn't He stop the suffering?
If God is all good, then He wouldn't want anyone to suffer. And if God is all powerful, then surely He could stop the suffering. Sakto ang imong panghuna-huna mga kaigsunan sa tawhanon nimong pagbulansi niini. Nga kung ang Dios maayo, hallelujah, nganong di pa niya paundangon kining gitawag na to coronavirus. Hallelujah. O kung gamhanan siya, nganong di man makahimo man siya pagpaundang nini. So makapangutana ka kaniya tingali, so why doesn't o nganong wala man niya kini paundang? Now, how it's important to realize that this is not a new question. Kini nga mga pangutana, mga kaigsunan ko sa Ginoo, dugay na kainin akong nadungog o na-open ni karon na doon ay gitawag na to pandemic na nagmahitabo sa tibok kalibutan. Hallelujah. It is not a new question. And that has suddenly popped up because of the coronavirus. This is an old question that come up all the time whenever there is a human suffering. Mao gini pangutana sa tao sa diyang dunay mga pag-antos. Ngano man ipasagdan man kas Ginoo, nganong wa man undangan ni sa Dios. Now, I tell you, whether from sickness or hunger or natural disaster or human evil, the reason it comes up against and against is that it is a very difficult question for us to answer. Hallelujah. Lisod kaayo nako kini tubagon mga kaigsunan. We know God is all good. Tungod kay nasayod ko nga ang Dios buutan og maayo. And we know God is all powerful. Usa ni sa iyang mga katangian ang iyang pakagamhanan. So why doesn't in the suffering nga nuwa man niya kini undanga ang mga pag-antos? Hallelujah. Now, nakasabot katingali igsoon. We already learned that suffering in the world is a result of sin. O niya ako isuotin niyo. Na kining pag-antos karon sa kalibutan, atong nibaluan nga mga pag-antos sa mga tao sa kalibutan, resulta ni sa atong paghimo o kasalanan. If there were no sin, there would be no suffering. Kung walay kasalanan, wala usab pud untay kalisdanan. Now, if you read in the book of Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, before sin entered the world, so wala pa mosulod ang sala sa kalibutan, there was no suffering. Muna ay atong hinumduman. Walay mga pag-antos ang mga tao because there was no sin. And in Revelations 21 and Revelations 22, after sin is taken care of, sa diha na ang sala misulod na, we find that suffering will be removed. Hallelujah. So, in the first two chapters in the Bible and the last two chapters in the Bible, there is no suffering. Why? Because there is no sin. Hallelujah. In between this chapter, or those chapters, what do we find? Sa tunga ni ini, a whole lot of suffering and a whole lot of sin. Ang imong makita, kining grabing pagbuhat o kasalanan sa mga tao o tungod niini, imong makita ang daghan kaayong mga pag-antos sa mga tao. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Hallelujah. Ni sulod ang gitawag na to
lunop sa kalibutan because of sin. Matod pa sa Biblia, nagmahay ko, gihimo na ko ang tao. Because they are doing, nagahimo o kasalanan. Sinning and sinning again. A whole lot of suffering and a whole lot of sin. And so, part of the answer to this question is that God will end the suffering one day. One day, Christ will return. All sin will be judged, and there will be a new heaven and new earth, where there will be no more suffering or sickness or sorrow. Hallelujah! So, ang akong tubag, simple ra kaayo. Mauni nga akong tubag. Mabot ra ang panahon nga ang Ginoo mopaundang ni ining gitawag na to mga pag-antos sa dihang si Kristo mobalik na. O kining kasalanan pagkahukman na. O niya moabot ang bag-ong langit o ang bag-ong yuta. O wala na yung mga pag-antos, wala na yung kasakitan, o wala na yung kagulanan. So, why doesn't God, hallelujah, do that now? Nga namang wakman ni buhata sa Dios karon. Why doesn't God in this present world now and bring in the new world without any suffering? Nindot kaayo ang imong pangutana, nindot kaayo ang imong pag-istorya kung kita'y papilion, no? Kung nga namang karon di ay di buhato na sa Dios na to. No? Hallelujah! Aron wala na mag-antos, masultihan ka. The answer is because God is patient, is waiting for people to repent. Labihan ka mapailubon ang atong Dios. Bisan hangtod karon, nagpaabot siya sa mga katawhan nga maghinulsol sa ilang mga kasalanan. If you read your Bible in 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand loneliness. He is patient with you, not waiting anyone to perish, but anyone to come to repentance. 2 Peter chapter 2 verse 3 or chapter 3 verse 9. God is all good. Maayo ang Diyos. He is all powerful. Kamhanan siya. God love you so much na higugma pag-ayo ang Diyos kanimo. He sent His only Son, Jesus, to suffer and die for you. Siya mo ay nag-antos para kanimo ug nagpakamatay siya para kanimo. Jesus will return. And when He does, balik siya, o kung balik siya, He will make all things right in His perfect time. Dalaygon ang ngalas, Ginoo, igsuon ko sa Dios. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Ikatulo nga pangutana, why do Christians sometimes get saved and die? Nga naman, the questions here is really this. Even if sickness is part of God's judgment for sin on the earth, why then do Christians get sick and die? Nga naman, hasn't Jesus already paid the price for our sin? Di ba gibayra naman sa ni Jesus ang atong kasalanan nga atong ginahimo? Doesn't God give His children special protections?
Di ba? Wala ba di ay ang Dios maghatag ka nato ingon nga mga anak o pinasahi nga pagpanalipod? Yes, sakto na, higala ko sa Ginoo. Now, if you are a Christian, yes, Jesus has already paid the price for your sin. Di ba? And yes, God does give His children special protection. Tinuod na, ang Dios mohatag o pinasahi nga panalipod sa iyang mga katarwa. Trust me. When you get to heaven, you will outstanding and grateful for all the time. God protected you here on earth that you didn't even know about. So, tihanda ka. Kung muabot ka na gani dito sa langit, makita nimo. Giunsa ka pagpanalipod sa Dios sa panahon na di pa ka dinhi sa kalibutan. O imong ma-realize nga naa siya nagaprotektahan kanimo. Hallelujah. And yet, as Christian, we still live in a fallen world. Nagpuyo ta ni ining madanlog nga kalibutan. The Bible tells us we are not exempt from suffering. Dili ta exempted sa kining gitawag natong mga pagantos. In fact, it tells us just the opposite. Praise God. Now, here, if we go back to Romans chapter 8, the passage we look at earlier that speak of the suffering of creation is it specifically says that the Christians we should experience that same suffering. Giingon dito ni Paul nga ang mga Kristohano moagi usab ni ining gitawag nato kalisdanan o kasakitan. If you read Romans 8 verse 22 up to 23, we know, sayop kita, that the whole creation has been groaning as in the pain of childbirth. Istorya ni Paul nga ang tanang hinimo sa Ginoon nag-antos sa usa ka babae nga tali anak nga nag-antos sa kasakitan. Apan ko mahuman, childbirth right up to the present time. Not only so, but we also who have the first fruit of the suffering, groaning inwardly as we wait eagerly for the adoption as son, the redemption of our body. Praise God. Tindot kayo ang pulong sa Diyos, di ba? Iksoan. We also need to recognize that Christians get sick. Masakit yun ang Kristohanon or died as a result of God's judgment in their lives. Resulta niya sa pagdisiplina sa Diyos sa atong mga kinabuhi. There were members of the Christians church who were sinning against God in the Lord's Supper. Daghan kaayong mga Kristohanon nakasala at tubangan sa Ginoo. Ilabi na niya itong itawag na itong Lord's Supper. And Apostle Paul tells them in 1 Corinthians chapter 11 verse 30, that is why many among you are weak and sick, and a number of you had fallen asleep. 1 Corinthians 11:30, if we sin without repentance, God may discipline us for our sin, and that discipline may include sickness or even death. Ang Dios magadisiplina ka na to, o kining pagdisiplina, nalambigit nini ang balatian, bisan pa ang kamatayon. Hallelujah. We also need to recognize that Christians,
Oh, na masakit kita o mamatay kita. That's part of our lives. Now, what about God's protections? O promise of protections? Kung sa man yung kanipong protection, kung sa man po ibuat ipasabot ni ini sa Biblia. Hallelujah. Now, we talk about this in our message. Ako nang gisgutan sa nangagi ng mga pipila ka mga mensahe na. Okay. Ilabi na, ipuhat na ko itong, if you remember, Psalms 91. Coronavirus and God's protected care. Kaya isgot ko ni anak ini sa kahanginan, tinis television. Anak, how do we interpret these beautiful promises of protections in Psalms 91, if you read? Now, we saw that we need to be careful not to limit these promises to this life only. Batayan na to. Nga, dili lamang ang protections Ginoo kutob ra dinhi. Ini nga kinabuhi. Behind, aduna pay luyo ni ini. God's promise applied to your whole life. Ang saad sa Dios aplikado ni sa tibuok nimong pagkatao. Your very brief life here on the earth, ang imong pinakamubo ang kinabuhi nini sa kalibutan, as well as your eternal life in the new heaven and the new earth. Hallelujah. Nalambigit usab dinhi ang imong kinabuhing espirituhano sa bagong langit o sa bagong yuta. As Christian, we live in a fallen world. Okay? Nagpuyo ta ni ining madadlog na kalibutan. And we are not exempt from sickness and suffering. Dili ta exempted ni ini. But when we have a God who watches over us, nung natay Diyos nga nagatanaw ka nato, and protect us and promise to work all things for good. Wow! Hallelujah! Dili lamang nga itawag na to o naga-tanaw siya ka nato, nagapanalipod siya ka nato, kundi nagasaad usap siya ka nato, himuon niya ang tanang butang maayo to those who love God. This is the same God who sent His Son to die for us. Pareho rin nga Diyos na nagpadala sa iyang buktong anak araw magpakamatay ka nato. And so, we can trust Him in all these things. Makasalita kaniya sa tanang mga butang. Amen? Praise God. Now, ikaapat, second to the last. Does the coronavirus mean that Jesus is coming back soon? This is another common question. Hallelujah. Another way I have said it praise is this. Does the coronavirus mean that we are living in the last days? O usbo na ito ang pangutana, pareho na gyapon na ito ba? Nga, kanibang coronavirus, nagpasabot ba kini nga kita naana sa katapusan kapanahonan? Or another thing, does coronavirus mean that Jesus is coming back soon? Praise the name of the Lord. Okay? Now actually, my brothers and sisters, the Bible tells us we have been living in the last days ever since. Okay na ito na nalunggan nga naanata sa katapusan kapanahonan. Hallelujah. Gamay pa ko ni ini, kadungog na ko ni ini. Salamat sa Ginoo. Jesus come into the world. Mabalik na si Jesus.
And we read in Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. In the past, God spoke to our forefather. Ang Diyos nakiksulti sa atong mga katigulangan through the prophet, pinaagi sa mga propeta, at many times sa kadaghang panahon, in a various ways, sa kalalaing pamaagi. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Niining katapusan, nakiksulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Whom He appointed here of all things nga iyang tagana sa tanang mga butang, and through whom He made the universe. Pinaagi ni gihimo niya ang kalibutan. Hebrews 1 verse 1 to 12. So, when God sent Jesus into the world, that is when the last day began. Now, sa dihang gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak, dinhi nagsugod ang gitawag nato o katapusang kapanahon. Ano sa ama na gipadala? Christ birth. Sa dihang nataw si Jesus, sa dihang namatay si Jesus, sa dihang nabanhaw si Jesus, sa dihang kayab si Jesus dito sa langit. And so, hallelujah, we have been living in the last day for the past 2,000 years. Hallelujah. Glory to God. But Jesus also spoke about the sign that will point His Son to return. Jesus mismo naghatag po o usa sa mga ilhanan sa iyang pagbalik. For example, He told us in Matthew 24, verse 6 up to 8. Kung sa may ingon diha, ingon siya, you will hear of war, rumors of war, but see to it that you are not alarmed. Okay? Such things must happen. Mahitabo gini. But the end is still to come. Hallelujah. Nation will rise against nation. Kingdoms against kingdom. There will be a famine, an earthquake in various places. All these are the beginning of birth pain. Sinugdanan pa lamang kini sa atong kasakitan. Matthew 24, verse 6 up to 8. Hallelujah. Wars, famine, plagues, natural disaster are all signs pointing toward Christ's return. Kining tanan nga atong nakita, nagpakita o nagpadayag kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. This is not my word, my brothers and sisters. This is the word of the Lord, the Bible. Hallelujah. Jesus said, ingon siya, we cannot know the day or the hours of His return. Wala ko masayod unsang adlaw, unsang orasa ang akong pagbalik. But we know or we can know the season. Pero atong mailhan ang nagpanghitabo. He said in Matthew, now, learn this lesson from this fig tree. As soon as its twig get tender and its leaf come out, you know that summer is near. Even so, then you see all these things, you know that is near, right at the door. Hallelujah. Doon na naana sa atong mga pultahan. Nindot kayo ang mensahe sa pulong sa Diyos, mga kaisunan ko sa Ginoo. The Bible doesn't tell us the day or the hours of Christ returning. Wala siya mohata. What it does tells us to be reading. Ang iyang giingon, ang dama lang ang inyong kagalingon. God tells us to watch and pray. O niyang giingon. Ang iyang sulti, watch and pray.
to look for Christ's return and to be ready when He comes. Hallelujah. Kung mabalik man siya, karon o ugma o kanon sa aman, ang importante din andam ta. That is far more important than knowing for sure when Christ will return. Mao ni ang pinaka-importante kaysa pagkasayod nimo kung kano sa agad siya mobalik. Kunya di ka mada. Importante din you are ready. Ang akong pangutana kanimo, if ever kung mabalik na ang Dios, si Kristo Jesus, andam ka na ba? Praise God. The answer is yours. It's not mine. Ikaw ay makatubag ni ini mga kigsunan ko sa Ginoo. Ang atong Dios dili mangutana may tungkol sa mo religion. Hallelujah. Important is, are you ready? Ang Amos, ningon ng Amos, prepare to meet your God. The last thing, what does God want me to respond to the coronavirus? Unsa may gusto sa Dios in respond to the coronavirus? This is the last question. Let me leave you 5 words application to make application in the week of this coronavirus. How does God wants you to respond? Number 1, repent. Repent. First of all, God called you to repent. Hinulsol ang imong kasalanan. The coronavirus, along with all other disasters in the world, are the sign of God's coming judgment. Remember, why doesn't God in the world right now? 2 Peter chapter 3 verse 9. He is patient with you. Ano pa man siya balik? Hallelujah. Tungod kay nagpaabot siya kanimo. Not waiting anyone to perish. Di siya gusto, adunay usa ka nato malaglag, magantos. But anyone to come to repentance. O dili ang matag usa ka nato moduol ngadto kaniya sa paghinulsol sa atong kasalanan. Second, ikaduha, submit. Itong yan ang tanan. This is second. God calls you to submit. Humble yourself before the Lord. Hallelujah. Submit yourself to Him. We read in Hebrews 12, verse 7 up to 9. Endure hardship as discipline. God is threatening you as son. Kitagad ka sa Diyos, ingon nga iyang anak. For what son is not disciplined by his father? Walay anak na dili disiplinahon sa iyang amahan. If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, kanya ang uban ni agi o pagdisiplina, kanya ikaw wala, then you are not illegitimate children and not true son. Buti pa sabot, kay wa makadisiplina, kana nagpamatuod, nga ikaw dili ka anak sa Dios. Verse 9, moreover, we have all the human father who discipline us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirit and live? Hebrews 12, verse 7 to 9. Hallelujah. Dalay ko ng alas, Ginoo. Hallelujah. Another one is trust. Thirdly, we should trust. God's love us, or God loves you. He is watching over you. He is with you every step of the way. Go back to Psalms 91 and review God's protection promises to you in Christ. Psalms 91 verse 1 to 16. Fourth, ika-upat, love. Fourthly, love. Jesus said, the greatest commandment is this, ang pinakadako ng kasuguan mo ni, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Matthew 22, verse 27, up to 20. As far as I know, the greatest commandment has not been cancelled due to the
due to the coronavirus. So love God, love and pray for others. Do what you can to encourage and help others through this difficult time. Praise God, nalaigon ang pangalas Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. Ang pag-implementar sa the greatest commandment, wala makancel tungod aning coronavirus, wala. So, nagpadayon ang pakigugma sa Dios, ang pakigugma sa imong isikataw, ug ang pag-ampo. Ubuhata ang tanang mga butang na makahimo ka pagtabang sa imong isikataw ning panahon sa kalisdanan. Praise God. Katapusan, grow. Then the final grow, Ephesians chapter 5 verse 15 to 16 says, be very careful then how to live, not unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Ephesians 5 verse 15 to 16. You have a unique opportunity during these times of shutdown to study God's Word and grow in your faith. If you haven't already, sa labat, sa pulong, sa Ginoo, mga kaigsunan. So, ang katapusan na kong gimension, hallelujah, how God want me to respond to the coronavirus, hallelujah, repent, submit, trust, love, and grow. Salamat sa Diyos. Kung manginaot ko mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang pulong sa Diyos, igo kanimong nakatabang kanimo sa gitawag na to o pagdasig kanimo. Hilabi na sa sitwasyon karon nga naata sa kalisdanan. Meaning pagpakig-away, pagpakig-bisog, pagbunto nining virus na naa sa kahanginan. Napansultihan ka, pulong sa Diyos kamana. Hallelujah. And God made us more than conqueror. Himo ta sa Dios nga madaugon. O ang atong kaaway na nasa atong lapalapa. Believe God, trust God, love God, and pray. God is able. Let us pray. Father in heaven, thank you. Nining kalampusan nga mong himo Ginoo pagtuon sa imong mga pulong. Nagpasalamat kami. Kanindot ang imong pagpakigsulti ka na mo. Tabangi ang imong mga katawhan Ginoo nga makasabot mag-ayong dugang pa sa imong mga pulong. Salamat ini. O tugot Ginoo ang imong gahom sa Espiritu Santo. Magkadasi kanunay kanila o magasubaybay nining programa sa telebisyon Ginoo pagpaminaw sa imong mga pulong o Dios. Imong alagad o Dios, akong ibilin ang imong panalangin ngadto sa mga mga televiewers nga nagatanaw nagasundo karon Ginoo. Sa ngalan ni Hesus. Amen. O Amen. Praise the name of the Lord. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan ko sa Dios sa imong paghatag og panahon sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Kini ubos ka lagad Dr. Ricardo Cortuna sa programa sa telebisyon karon ng adlaw sa kaluwasan. Mag-imbitahan kaninyo sa ato ang fellowship nga nahimutang sa FGK building sa Anima Street, Barangay Aguada, Osamis City. Sa second floor, ang atong silimbaon na nasugod kini matag alas 8:30 to alas 9:30. O niya, humanday sa Sunday School, magsugod ay ng atong Divine Worship. Hantod alas 11:30. Nya doon natay, sa pagkakaroon tungod kay dili pa ngay magtigong-tigong sa gitawag na weekly services, nasa ta sa itong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kung doon na kayo mga pangutana, don't hesitate to come or call me in my hotline number. Hallelujah. Kining yung us nga lagad, hulat ka nimo, paabot ka nimo, magapanalangin, usap ka nimo. O kung doon ay nangita og Biblia, hallelujah, gusto kang makabaton og Biblia, ayaw pag-ikog, pag-text ka na ko, pagtawag ka na ko, or bisita ka na ko, aron kining yung ubos ng lagad, maghahatag ka ninyo mga pulong sa Diyos, aron imong magamit diya sa inyong panimalay. God bless you. Hallelujah. Thank you. Bukad to ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karun ang adlaw sa kaluwasan.
Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna nga nagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod ngay gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.